Kapag tayo ay stressed, pagod o kinakailangan ng energy boost, maraming tao dumidiretso sa energy drinks. Popular sila dahil sa kinakailangan ito minsan ng students, ng mga night shift workers, or ng mga athletes. Pero ang tanong, instant power ba talaga ang binibigay nila o instant damage? Hindi kayo, pag-usapan natin yan. Energy drinks usually contain a cocktail of their sugar, caffeine at iba pang mga stimulants. Sa unang inom, ramdam mo agad ang gising at ng alertness. Pero behind the scenes, grabe ang stress na dinadala nito sa iyong katawan. Una, sugar overload. Yung isang lata lamang ng energy drink pwede may katumbas na 10 to 12 teaspoons of sugar. Nako, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang 10 to 12 teaspoons of sugar. Sandali lang. Ayun, I'm back. Ganito karami ang 10 to 12 teaspoons of sugar. Ayan, lagay natin dyan para ma-remind kayo kung gaano nga ba kadami ang iniinom niyo sa isang lata ng energy drink. Ngayon, alam naman natin kung anong ibig sabihin nito: obesity, diabetes, fatty liver, and even heart disease kapag ka naging habitual. Pangalawa, caffeine. Yes, caffeine can help with your focus, pero sa sobrang taas ng dose ng energy drinks, nagiging trigger ito ng palpitations, anxiety, at minsan pati ng arrhythmia or irregular heartbeat. Kung mayroon kayong high blood pressure, lalo itong delikado. Hindi lamang ito tungkol sa puso, mga kapatid. Energy drinks is also problematic and it can disrupt your sleep-wake cycle. Kapag ka hindi ka nakakatulog ng maayos, mas humihina ang iyong immune system at mas bumabagal ang iyong metabolismo at mas tumataas ang stress hormones mo. Kaya, di ba parang sobrang ironic? Akala mo, nakakatulong yan sa performance mo, pero in the long run, bumabagsak lalo ang health mo. May mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pag-inom ng energy drinks ay nakakapagpataas ng risk ng hypertension, sleep disorders, and even kidney problems. At kung titingnan natin, dahil nga lagi din silang iniinom kasama ng mga alcohol sa parties, mas tumataas ang risk ng dehydration at ng accidents. Ayaw po natin yan, kaya sinasabi natin sa inyo, huwag ninyo gawin yan. Kung talagang kinakailangan po ninyo ng energy, mas healthy ang ibang pamamaraan. Hydration with plain water, regular exercise to build your stamina, at tamang pagtulog. Yan ang totoong energy boosters, hindi yung energy drink lamang. Pwede ka rin uminom ng kape, pero in moderation lamang at hindi yung hahaluin mo ng sobrang dami ng asukal at stimulants na wala namang nutrients. Kaya naman, ang bottom line dito, energy drinks might give you wings for a few hours, pero kapalit nito ay crash, damage, at sakit in the future. So ask yourself, mga kapatid, worth nga ba ito ng ilang oras na gising kayo kapalit ng taon ng gamutan at ng komplikasyon? Kayo na ang sumagot at aabangan ko yan sa comment section. O paano? Sana may natutunan kayo dito. Paki-share sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat.